Sa hindi inaasahang pagtaas ng bilang ng dengue sa bansa, ay ano-ano ang mga hakbang na dapat gawin para maiwasan ang pagkalat ng sakit na ito? Ating alamin ang mga impormasyon tungkol sa dengue, maging ang mga hakbang para maiwasan ang sakit na ito sa Health News ni Sigrid Castañeda. Alam mo yung pakiramdam na nakakagat ka ng lamok? Yung bigla kang kakamot tapos maya-maya lang may pantal na? Pero alam mo ba na ang simpleng kagat lang ng lamok pwedeng magdulot ng matinding sakit? Yan ang dengue, isang sakit na patuloy na dumarami ang kaso sa bansa. Kaya ngayon, pag-uusapan natin kung paano natin ito maiiwasan. Ayon sa Department of Health, tumaas ng 40% ang kaso ng dengue ngayong taon kumpara sa nakaraang taon. Pinakamaraming kaso, nasa Calabarzon na may higit 9,000 na kaso, sinundan ng Metro Manila na may 7,500 plus at Central Luzon na may 7,000 plus. Sa iba't ibang lugar, kanya-kanyang diskarte na para labanan ang dengue. May ibang barangay na naglulunsad ng clean-up drives at sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong, may pabuya pa sa bawat lamok na mahuhuli. Ganon na katindi ang laban natin kontra sa sakit na to. Pero teka, ano nga ba talaga ang dengue? Simple lang, ang dengue ay isang viral infection na dala ng lamok. Pero hindi lang basta-basta lamok ha. Babaeng Aedes aegypti at Aedes albopictus lang ang may kakayahang magdala ng virus. Yan yung mga lamok na mahilig mangagat sa umaga at hapon. At hindi lang sa kagat ng lamok to na ipapasa, pwede rin itong makuha sa blood transfusion o pagsasali ng dugo mula sa infected na tao. At minsan, naipapasa rin ito mula sa inang may dengue papunta sa kanyang sanggol habang buntis. Ano naman ang mararamdaman mo kapag tinamaan ka ng dengue? Depende, may ibang wala talagang nararamdaman, asymptomatic sila. Pero kadalasan, may sintomas gaya ng mataas na lagnat, yung nasa 2 hanggang sa 7 araw na at walang babaan. Matinding pananakit ng ulo at katawan, pantal sa balat na parang tigdas, pagdurugo ng ilong o gilagid, pagsusuka at matinding pananakit ng tiyan. At kapag hindi naagapan, pwedeng humantong sa dengue hemorrhagic fever o dengue shock syndrome at ito na yung delikado. At ito pa, kung sa tingin mo isang beses ka lang pwedeng magka-dengue, hindi. 4 na beses kang pwedeng tamaan. Depende sa kung anong strain ng dengue virus ang dumapo sa iyo. Kaya mas magandang iwasan na lang. So paano ba natin maiiwasan ng dengue? Simple lang, tanggalin ang naipong tubig because lamok loves stagnant water. Linisin ang mga florera, gulong, alulod, timba, kahit anong pwedeng pangitlogan nila. Magsuot ng proteksyon sa katawan, long sleeves, pantalon, lalo na kung maraming lamok sa paligid mo. Maglagay ng mosquito repellent. Hindi ito arte lang, proteksyon ito. Magtanim ng halaman kontra lamok tulad ng citronella, basil at lavender, pangpa-fresh na mosquito repellent pa. Makilahok sa clean-up drives at fogging ng barangay. Mas maraming tumutulong, mas mabilis nating matatalo ang dengue. Kaya mga kababayan, huwag na nating hintayin pang may magkasakit sa pamilya natin. Simple lang ang solusyon, panatilihing malinis ang sarili at kapaligiran at laging maging alerto. Dahil sa dengue, buhay ang nakataya. At yan ang ating health news sa araw na ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sigrid Castañeda, Azumani News.